Nagbibigay ka ng lahat. Oras mo, enerhiya mo, puso mo. Tapos pakiramdam mo kulang pa rin. Laging nililiitan ang sarili mo para lang hindi siya masaktan. Tinatanggap mo ang mga bagay na hindi mo naman dapat tinatanggap kasi takot kang mawala siya. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na ayaw mong marinig, pero kailangan mong marinig. Hindi iyon pagmamahal. Takot iyon. Takot na nagpapanggap na pagmamahal. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng gusto ng iba. Nakukuha lang ito kapag tinanggap mo kung sino ka talaga. Kung patuloy mong inuubos ang sarili mo para lang panatilihing masaya ang ibang tao, ang audiobook na ito ay magbabago ng paraan ng pagmamahal mo. Magpakailanman. Kabanata 1. Huwag mong ibigay ang buong sarili mo sa taong hindi naman nanghihingi. Alam mo yung pakiramdam na dati, may sarili kang mundo. May mga bagay kang ginagawa para sa sarili mo. May mga kaibigan ka, may mga pangarap ka, may boses ka. Isang tunay na boses na nakakapagsabi ng totoong nasa isip mo. Tapos pumasok siya sa buhay mo. At unti-unti, hindi biglaan, hindi marahas. Unti-unti, nagsimula mong baguhin ang sarili mo. Hindi kanya sinabihang magbago. Wala siyang hininging ganun, pero ginawa mo pa rin. Huwag na nating panoorin yung gusto kong pelikula. Baka hindi niya magustuhan. Huwag ko nang tawagan ang mga kaibigan ko ngayong gabi. Baka isipin niyang wala akong time sa kanya. Huwag na akong magsalita ng totoo. Baka sumama lang ang loob niya. Hanggang sa isang umaga, nagising ka, tumingin ka sa salamin. At hindi mo nakilala yung taong nakatingin sa iyo. Nawala ang mga kaibigan mo. Nawala ang mga hobby mo. Nawala ang boses mo. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Wala siyang hiningi sa iyo na gawin iyon. Ginawa mo ito sa sarili mo. Dahil sa takot. Dahil sa akala mong pagmamahal. Dahil sa paniniwalang kung mas marami kang ibibigay, mas siguradong hindi siya aalis. Pero hindi ganyan gumagana ang tunay na pagmamahal. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Epictetus. Isang dating alipin na naging isa sa pinakamagaling na pilosopo ng Stoicism. May sinabi na kailangan mong marinig ngayon. Sabi niya, ang taong walang sariling pundasyon ay agad na tatangayin ng kahit anong hangin. Isipin mo ito, ang pundasyon. Hindi ang pag-ibig. Hindi ang dedikasyon. Hindi ang pagbibigay. Ang pundasyon ay ang solido at matatag na pagkakilala mo sa kung sino ka. Kung ano ang halaga mo at kung saan ka nakatayo. Itinuro ni Epictetus na ang pagbibigay ng buong pagkatao mo sa isang tao, nang walang natitira para sa sarili mo, ay hindi kabutihan, hindi iyon pagmamahal. Ito ay kawalan ng disiplina. Isipin mo ang isang puno sa gitna ng bagyo. Ang punong malalim ang ugat, nakayuko kapag may hangin, pero hindi nabubuwal. Nararamdaman nito ang ulan, pero nakatayo pa rin. Kasi may ugat siya. Malalim, matibay, hindi matitinag. Ang punong walang ugat? Sa unang ihip pa lang ng malakas na hangin, tumba agad. Ganyan ang nangyayari sa iyo kapag ibinigay mo na ang lahat sa relasyon na wala nang natira para sa iyo. Nawala ang ugat mo. At kapag wala ka ng ugat, konting away, isang malamig na text, isang gabing hindi ka niya kausapin. Sapat na para pabagsakin ka. Hindi iyon ang paraan ng Stoic. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa isang taong buo. Hindi sa taong nagmamakaawa ng validation mula sa iba. Kaya ba nating magpakatotoo ngayon? Bakit mo ba ginagawa ito? Bakit mo patuloy na binibigay ang lahat kahit wala namang humihingi? Kasi may isa kang kwento sa utak mo na matagal mo nang pinaniniwalaan. Kung mas marami akong ibibigay, mas magiging safe
ang relasyon namin. Ito ang lohika na nagpapatakbo sa bawat desisyon mo. Kung mamahalin ko siya ng sobra, kapag inuna ko siya sa lahat, kapag tinanggal ko lahat ng rason para umalis siya, hindi siya aalis. Totoo ang emosyon mo. Totoo yung takot na mawala siya. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, hindi. Hindi iyon totoo. Kasi ang totoo, walang taong nananatili dahil lang binigay mo sa kanya ang lahat. Nananatili ang tao dahil may tunay siyang koneksyon sa isang tunay na tao. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa'yo kung ikaw mismo nawawala na? Ito yung paradox na ayaw mong harapin. Sa kakamodipika mo sa sarili mo para magustuhan niya, pinatay mo yung taong minahal niya nung una. Nawala ka. At ngayon, nasa relasyon kayo. Pero hindi na ikaw yan. Isang peking version mo na lang ang nandyan para hindi siya umalis. Hindi iyon pagmamahal, takot iyon. Pag-ubos iyon sa sarili na tinatawag mong pagbibigay. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso, kalinawan ng isip iyon. Isipan na nagtatanong, sino ba talaga ako sa relasyong ito? Buhay pa ba ako rito? Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Hindi ito tungkol sa pagbabawas ng pagmamahal mo. Hindi mo kailangang maging malamig o lumayo. Ito ay tungkol sa stoic na disiplina. Ang disiplina ng pagpapanatili ng sarili mo habang nagmamahal ka. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, bawiin mo ang isang bagay para sa sarili mo. Kahit isa lang, isang hobby, isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Isang bagay na nagpapasaya sa iyo bago pa siya dumating sa buhay mo. Gawin mo ngayon, hindi bukas, ngayon. Pangalawa, magsalita ka ng totoo. Hindi mo kailangang makipag-away, pero kailangan mong magsalita. Ang katahimikang pinipili mo dahil sa takot ay unti-unting pumapatay sa pagkatao mo araw-araw. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagpapaliit sa sarili mo para lang maging komportable siya. Ang taong totoong nagmamahal sa iyo ay hindi kailangan ng peking version mo. Gusto niya yung totoo. At kung ayaw niya sa totoong ikaw, edi nasagot na ang tanong mo. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. May pagpipilian ka. Palagi kang may pagpipilian. Tandaan mo ito. Dalhin mo ito sa bawat desisyon, sa bawat sandaling maramdaman mong kailangan mong magpaliit para lang may magstay. Ang pagmamahal na pumapatay sa pagkatao mo ay hindi pagmamahal. Pagkawala iyon. At ang pinakamahalagang maibibigay mo sa taong mahal mo ay isang buo, totoo, at matatag na ikaw. Iyon ang paraan ng stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pag-ubos sa sarili mo ay hindi tunay na pagmamahal. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa pagbuo ng sarili mong pundasyon, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga stoic na harapin mo. Kabanata 2. Ang pagpapanatili sa kanya ay hindi pagmamahal. Ito ay takot. May isang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Hindi mo ito sinasabi ng malakas. Hindi mo ito tinatype sa phone mo. Pero gabi-gabi, bago ka makatulog, nandyan lang yan, tahimik, paulit-ulit. Bakit ba ako nandito pa rin? Alam mo na ang sagot. Matagal mo nang alam. Alam mo na hindi na kayo tulad ng dati. Alam mo na may mga salitang nabitawan na hindi na mababawi. Alam mo na kapag magkasama kayo, mas madalas kang umiiyak kaysa ngumingiti. Madalas kang pagod kaysa masaya. Pero nandyan ka pa rin. At sa tuwing nagtatanong ang mga kaibigan mo, okay ka pa ba sa relasyon nyo? Ngumingiti ka. Sumasagot ka ng, okay naman, may mga maliliit na problema lang. Problema lang.
Parang yung unti-unting pagkawala ng sarili mo ay isang maliit na problema lang na pwede mong ayusin bukas. Hindi ka nagstay dahil masaya ka. Hindi ka nagstay dahil nag-go-grow kayo. Hindi ka nagstay dahil buong puso mo itong pinili. Nagstay ka kasi mas nakakatakot para sa'yo ang umalis. Mas nakakatakot isipin ang buhay na wala siya kaysa tiisin ang isang bagay na alam mong sira na. At iyan mismo, ang kailangan nating pag-usapan ngayon. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Seneca, isa sa pinakamagaling na pilosopo ng sinaunang Roma. May sinabi na sapul sa situation mo ngayon. Sabi niya, ang pinakamalalang uri ng pagkaalipin ay ang pagkaalipin na ikaw mismo ang pumili. Pag-isipan mo, yan ng mabuti. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagiging literal na alipin. Nagsasalita siya tungkol sa araw-araw na pagpili mo na manatili sa isang sitwasyong nakakulong ka. Hindi dahil may nakatutok na baril sa ulo mo. Hindi dahil wala kang choice. Kundi dahil mas komportable ka sa kulungan kaysa sa kalayaang hindi mo pa nasusubukan. Iyan ang tinawag ni Seneca na pinakamapanganib na kulungan, yung kulungang ikaw mismo ang gumawa at nagkandado. Kapag nagstay ka sa isang relasyon, hindi dahil buong puso mo itong pinili, kundi dahil takot kang mag-isa. Hindi ka nagmamahal, nagtatago ka. Nagtatago ka sa palusot na nagtitiis ako kasi mahal ko siya. Nagtatago ka sa baka magbago pa siya. Nagtatago ka sa ang tagal na namin, sayang naman. Pero ang pagtatago ay hindi loyalty. Hindi iyan dedikasyon. Hindi iyan pagmamahal. Takot yan na nagpapanggap na pagmamahal. At ang kaibahan ng dalawa ay kailangan mong matutunang makita ngayon din. Basagin natin ang totoong dahilan kung bakit mo ginagawa to. Bakit ka nagstay? Bakit kahit ramdam na ramdam mo na sa bawat araw na may mali? Hindi ka pa rin gumagalaw? Kasi kapag umalis ka, may haharapin kang mas nakakatakot kaysa sa sakit ng pagstay. Katahimikan. Kapag umalis ka, kapag tapos na talaga, maiiwan ka mag-isa. Kasama ang sarili mong isip, kasama yung mga tanong na walang sagot, kasama yung kama na walang katabi. Yan ang totoong kinakatakutan mo, hindi ang mawala siya. Takot kang harapin ang sarili mo ng walang distraction, nang walang ibang tao na magdidikta kung sino ka. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na false attachment. Kumakapit ka hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi dahil kailangan mo siya. Dahil nasanay ka. Dahil takot ka. At ang problema sa false attachment? Hindi ka nito pinoprotektahan. Ikinukulong ka nito. Isipin mo kung gaano karaming taon na ang nasayang. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, sige, last na to. Bibigyan ko pa siya ng chance. Ilang beses mo nang hinintay yung pagbabagong hindi naman dumating. Bawat taon na nagstay ka sa lugar kung saan hindi ka masaya. Isang taon ng buhay mo ang nasunog. Hindi na mababawi, hindi na maibabalik. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi ito sa kanya. Nato sa'yo. Tungkol to sa kung gaano mo katagal papayagan ang sarili mong tumira sa kulungang ikaw rin naman ang nagtayo. Totoo ang emosyon. Ang takot mo, totoo. Ang lungkot, totoo. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, na mas mabuti nang masaktan kaysa mag-isa, hindi iyon totoo. Takot yan na nagsasalita. At ang takot ay hindi dapat nagiging pundasyon ng desisyon mo sa buhay. Hindi iyon ang paraan ng Stoic. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Hindi kita sinasabihang makipaghiwalay ka agad. Hindi ko sinasabing i-block mo siya bukas ng umaga. Ang sinasabi ko, suriin mo yung mga totoong dahilan mo. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, tanungin mo ang sarili mo ng tamang tanong. Huwag mong itanong kung mahal ko pa ba siya?
Ito ang itanong mo. Nandito ba ako kasi pinipili ko to? O nandito ako kasi takot akong umalis? Ang sagot dyan ang magsasabi sa iyo ng totoong sitwasyon mo. Pangalawa, harapin mo ang katahimikan. Maglaan ka ng 10 minuto araw-araw. Walang cellphone, walang music, walang kausap. Umupo ka lang kasama ang sarili mong isip. Diyan lilitaw ang katotohanang matagal mo nang tinatakasan. Pangatlo, alalahanin mo kung sino ka bago siya dumating. Sino ka ba noon? Ano ang mga pangarap mo? Anong klaseng tao ang gusto mong maging? Kung nakalimutan mo na ang sagot sa mga yan mismo ang red flag na kailangan mong harapin. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang paggamit sa pagmamahal bilang palusot para magstay sa takot. Ang pagmamahal at takot ay magkaibang bagay. Ang isa, nagbibigay ng lakas. Ang isa, umuubos ng lakas. Kung ang pagstay mo ay mas nagpapalaki ng sakit mo kaysa nagpapalaki ng pagmamahal mo, gumising ka. May pagpipilian ka. Palagi kang may pagpipilian. Dalhin mo ito sa bawat gabi na tinatanong mo ang sarili mo kung bakit ka pagod na pagod kahit wala ka namang ginagawa. Hindi iyon pagmamahal. Takot iyon. Hindi ka obligadong mabuhay sa loob ng kulungang ikaw mismo ang naglock. Hindi ka obligadong tawaging pag-ibig ang isang bagay na takot lang pala. Pumili ka ng lakas, hindi ng takot. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pananatili sa takot ay hindi pagmamahal. Ito ay isang kusang loob na pagkaalipin na pinili mo para sa sarili mo. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa pagpili ng lakas sa halip na takot, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 3. Kontrolin mo ang iyong mga aksyon, hindi ang kanilang mga desisyon. Alam mo yung pakiramdam na to? Nagpadala ka ng text. Maingat mong pinili ang bawat salita. Binasa mo ng paulit-ulit bago mo pinindot ang send. Gusto mong sakto lang ang tono. Hindi tunog desperado, pero sapat para maramdaman niyang mahalaga siya sa'yo. Tapos, naghintay ka. 1 oras, 2 oras, buong maghapon. Inopen mo ang phone mo. Baka may notification na? Wala. Binalikan mo yung chat nyo. Baka may mali sa sinabi mo. Baka masyadong mahaba. Baka maling timing. Tapos nag-text ka ulit. Okay ka lang ba? Simpleng tanong. Safe. Kahit 1-word reply lang sana. Kahit iyon lang. Wala pa rin. At sa bawat minutong lumilipas, may nararamdaman kang isang bagay na hindi mo maipaliwanag ng maayos. Hindi lang lungkot, hindi lang galit, kundi isang mas malalim na pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Na kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, kahit ibigay mo na ang lahat, wala ka pa ring kapangyarihan sa susunod niyang gagawin. At iyan mismo ang pinakanakakapagod na bahagi ng lahat. Hindi ang pananahimik niya, kundi ang walang katapusan mong pagsubok na kontrolin ang isang bagay na hindi mo naman talaga hawak. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Epictetus, isang dating alipin na naging isa sa pinakamagaling na pilosopo sa kasaysayan. Nagturo ng isang prinsipyong tinatawag na dichotomy of control. 2 kategorya lang ang kailangan mong intindihin. Ang nasa kontrol mo at ang wala sa kontrol mo. Sabi niya ng direkta, may mga bagay na hawak mo at may mga bagay na hindi. Ang karunungan ay nagsisimula kapag naintindihan mo kung alin diyan ang alin. Ano ang nasa kontrol mo? Ang mga salita mo, ang mga desisyon mo, kung paano ka magre-react sa mga sitwasyon.
kung sino ang pipiliin mong maging. Ngayon, bukas, at araw-araw. Ano ang wala sa kontrol mo? Ang nararamdaman niya para sa'yo. Ang desisyon niyang magstay o umalis. Ang pag-reply niya o ang hindi niya pag-reply. Kung mamahalin ka ba niya? Kung makikita ba niya ang halaga mo? Lahat ng yan, wala sa kamay mo. At heto ang katotohanang kailangan mong harapin ng walang preno. Lahat ng enerhiyang inuubos mo sa pag-iisip kung paano babaguhin ang isip niya. Sa kaka-explain, sa pagmamakaawa, sa pag-adjust ng sarili mo para lang makita niya ang halaga mo. Inuubos mo sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi iyon lakas. Pagod iyon na walang pupuntahan. Basagin natin kung bakit mo to paulit-ulit na ginagawa. Bakit ka nag-e-explain ng nag-e-explain sa parehong tao tungkol sa parehong bagay? Bakit ka laging naghahanap ng tamang salita, tamang timing, tamang paraan para lang makuha yung sagot na gusto mo? Kasi may isa kang kwento sa utak mo na matagal mo nang pinaniniwalaan. Kung maipapaliwanag ko lang ng maayos, kung mapapakita ko lang kung gaano ko siya kamahal, maiintindihan niya ako. Magbabago siya. Iyan ang lohika na nagkukulong sa'yo sa isang walang katapusang cycle. Mag-e-explain, aasa, madi-disappoint, tapos mag-e-explain ulit. Pero heto ang katotohanang ayaw mong marinig. Hindi ka nabigo dahil hindi ka malinaw magsalita. Hindi ka nabigo dahil kulang ang pagmamahal mo. Nabigo ka kasi sinubukan mong kontrolin ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Ang desisyon niya. At ito ang pinakamapanganib na habit sa isang relasyon. Hindi ang pag-aaway, kundi ang patuloy na pag-ubos ng lahat ng lakas mo para baguhin ang isang taong ayaw namang magbago para sa'yo. Kasi habang ginagawa mo to, habang nakafocus ang buong buhay mo sa kanya, namamatay yung pinakaimportanteng tao, ikaw. Nakapause ang mga pangarap mo. Nakastop ang mga goals mo. Nakahold ang pag-grow mo. Kasi lahat ng mental at emosyonal na lakas mo, ginagamit mo sa isang labang hindi mo naman mapapanalo. Isipin mo kung gaano karaming oras na ang nasayang. Gaano karaming gabi ang hindi ka nakatulog kakaisip sa bawat text, kakahula kung anong susunod niyang gagawin, at kakahanap ng mali sa sarili mo. Totoo ang emosyon. Totoo ang sakit. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, na kaya mong baguhin ang isang taong hindi gustong magbago. Hindi iyan totoo. Takot yan na nagsasalita. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso. Kalinawan ng isip iyon. Isipan na nakakaalam kung saan lang dapat ilagay ang lakas. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Hindi ito tungkol sa pagkontrol sa kanya. Ito ay tungkol sa stoic na disiplina. Ang disiplina ng pagkilala kung saan mo lang dapat ibuhos ang oras mo. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, gumawa ka ng 2 listahan sa isang papel o sa phone mo. Ngayon mismo, pagkatapos ng kabanatang ito, ilista mo lahat ng bagay kung saan mo inuubos ang enerhiya mo sa relasyon nyo. Tapos sa tabi ng bawat isa, isulat mo, nasa kontrol ko o wala sa kontrol ko. Makikita mo agad kung gaano kalaki ng oras mo ang nasasayang sa mga bagay na hindi mo naman hawak. Kapag nakita mo yan sa papel, magiging mahirap ng lokohin ang sarili mo. Pangalawa, isang text lang. Sa susunod na gusto mong magpadala ng pangalawa, pangatlo o pampitong text sa isang araw para mag-explain. Wag, isang text lang, direkta, malinaw. Tapos hayaan mo siyang mag-reply. Ang paulit-ulit na pag-message ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. Nagpapakita iyon ng kawalan ng kontrol sa sarili. At ang kawalan ng kontrol ay nakaka-turn off, hindi nakakapagpalapit. Pangatlo,
Ibalik mo ang enerhiya sa sarili mo. Sa tuwing naiisip mong ubusin ang oras mo, kakaisip kung paano siya babaguhin. Gamitin mo yung oras na yon sa bagay na nasa kontrol mo. Mag-workout ka. Mag-aral ng bagong skill. Tapusin mo yung project na matagal mo nang tinengga. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang kaka-explain bilang paraan para makontrol siya. Kapag paulit-ulit ka nang nag-e-explain sa parehong tao tungkol sa parehong bagay, hindi ka na nakikipag-communicate. Nagmamakaawa ka na. May pagpipilian ka. Piliin mo ng may kalinawan. Sa bawat sandaling maramdaman mong gusto mong kontrolin ang hindi mo kontrolado. Sa bawat gabi na gusto mong hulaan ang iniisip niya, baguhin ang desisyon niya, o pilitin siyang makita ang halaga mo. Dalhin mo ito. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. Iyan lang. Iyan ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagkontrol sa ibang tao. Nakukuha ito sa pagkontrol sa sarili mo, sa mga aksyon mo, sa mga desisyon mo, at kung sino ka sa gitna ng lahat ng ito. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa pag-focus sa kung ano ang nasa kontrol mo at sa pagpapakawala sa lahat ng hindi. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa pagbitaw ng kontrol, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 4. Tigilan mo na ang pag-aayos ng taong ayaw ayusin ang sarili. Nandoon ka na naman. Hating gabi na. Pagod na pagod ka galing sa trabaho. Gusto mo na lang matulog. Pero tumutunog yung phone mo. At bago mo patingnan ang screen, alam mo na kung sino yon. Siya. May problema na naman. May panibagong drama. May bagong kwento kung paano siya naagrabyado, napabayaan o naloko ng mundo. At siyempre ang paborito niyang linya, palaging hindi niya kasalanan. At ikaw, ginagawa mo ang palagi mong ginagawa. Sinasagot mo yung tawag. Nakikinig ka. Nagbibigay ng payo. Pinapalubag mo ang loob niya. Ulit, kahit ubos na ubos ka na. Kahit sinabi mo na, yan sa kanya dati. Kahit alam mo sa sarili mo na bukas o makalawa, nandito na naman kayo sa eksaktong sitwasyon na to. Tapos pagbaba mo ng phone, maiiwan kang nakaupo sa dilim, tinatanong ang sarili mo, bakit ba walang nagbabago? Sasagutin kita. Kasi hindi ikaw ang kailangang magbago rito. At dahil ang paulit-ulit mong pagsagot sa tawag na yan, ang paulit-ulit mong pagsagip sa kanya ay hindi nakakatulong. Kinukonsinti mo lang siya sa loob ng problema niya. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang emperador ng Roma noong panahon niya. May isinulat sa kanyang journal na Meditations. Hindi niya ito isinulat para ipabasa sa iba. Isinulat niya ito bilang paalala sa sarili niya. Sabi niya, ang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala kang kapangyarihang baguhin ay parang pagsigaw sa hangin. Mapapagod ka lang, pero walang mangyayari. Pag-isipan mo yan. Ang isang emperador na may kakayahang utusan ang milyon-milyong tao, inaamin sa sarili niya na may mga bagay siyang hindi kayang baguhin. May mga tao siyang hindi kayang baguhin. At ang pagpilit na ayusin sila ay hindi kabaitan. Ito ay pag-aaksaya ng pinakamahalaga niyang yaman. Ang enerhiya niya, ang oras niya, ang peace of mind niya. Itinuro ni Marcus Aurelius na walang taong magbabago hanggat hindi niya mismo gustong magbago. Hindi iyan madadala sa pagmamahal, hindi madadala sa payo, hindi madadala kahit ilang libong beses mo pang sabihin ang pinakatamang salita. Kung ayaw niyang ayusin ang sarili niya,
hindi siya aayos. Ganun lang kasimple. At ang patuloy mong pagbubuhat sa taong ayaw namang tulungan ang sarili ay hindi kabaitan. Hindi yan loyalty. Hindi yan pagmamahal. Pag-aaksaya yan ng buhay mo para sa isang labang hinding-hindi mo maipapanalo. Basagin natin kung bakit mo ito ginagawa. Kasi hindi ka naman tanga. Kabisado mo na ang pattern. Ilang beses mo na itong nakita. Alam mo na kung paano matatapos ang bawat kwento niya. Iyak, magrereklamo, tapos babalik sa dating gawi. Pero nandyan ka pa rin. Bawat beses. Bakit? Kasi may isang parte sa utak mo na naniniwala na ikaw ang sagot sa mga problema niya. Na kung mas mag-i-effort ka lang, kung mas magiging maunawain ka lang, kung mamahalin mo lang siya ng sobra, magigising din siya, magbabago siya. At diyan nagsisimula ang totoong problema. Hindi lang problema niya ang kinukonsinti mo, pinapakain mo rin yung ilusyon mo. Yung ilusyon na ang pagmamahal mo ay may magic na kayang mag-ayos ng taong ayaw namang maayos. Iyan ang tinatawag na rescuer mentality o pagiging tagapagligtas. At ito ang isa sa pinakamapanganib na habit sa isang relasyon. Hindi dahil masama ang intensyon mo, kundi dahil habang nagpapakahiro ka, habang palagi kang available para saluhin ang bawat krisis niya. Tinatanggalan mo siya ng responsibilidad. Binibigyan mo siya ng lisensyang maging irresponsable kasi alam niyang nandyan ka palagi para maglinis ng kalat niya. Ang resulta, hindi siya nag-go-grow. At ikaw, ubos na ubos na. Isipin mo kung ilang pangarap mo na ang na-delay kasi palagi kang busy sa pag-aayos ng buhay ng iba. Totoo ang emosyon. Yung awa at pagmamahal na nararamdaman mo, totoo iyon. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, na kailangan mo siyang iligtas para mabuhay siya. Hindi iyon totoo. Hindi iyon pagmamahal. Pangangailangan iyon na maramdamang kailangan ka. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso. Kalinawan ng isip iyon. Isipan na nagtatanong, ang pagtulong ko ba rito ay talagang nakakabuti? O ine-enable ko lang ang kahinaan niya? Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, huwag kang maging first responder sa bawat drama niya. Sa susunod na tumawag siya para magreklamo, huwag mong sagutin agad. Hindi ito pagiging madamot. Ito ay pagbibigay sa kanya ng espasyo para harapin ang sarili niyang problema. Sa tuwing sinasalo mo siya agad, ninanakaw mo yung pagkakataon niyang matuto. Pangalawa, ibalik mo sa kanya ang bola. May malaking pinagkaiba ang pagsuporta sa pagbubuhat. Ang totoong suporta, tinutulungan siyang mag-isip. Ang pagbubuhat, ikaw na ang nag-iisip para sa kanya. Simula ngayon, kapag nanghingi siya ng payo, ibalik mo ang tanong, ano sa tingin mo ang dapat mong gawin? Hayaan mo siyang mag-isip ng sarili niyang solusyon. Pangatlo, i-redirect mo ang enerhiya mo sa sarili mo. Isulat mo ngayon, isang goal na matagal mo nang isinantabi kasi naging busy ka kakatulong sa kanya. Isang goal, isulat mo. Tapos simulan mo bukas. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagpasan sa mundong hindi mo naman dapat dala. Hindi mo trabahong maging rehab, therapist o tagapagligtas ng kahit sino. Ang tunay pagmamahal ay nagbibigay ng espasyo para lumago ang tao. Hindi nito inaako ang mga responsibilidad na dapat ay sa kanya. May pagpipilian ka. Piliin mo ng may kalinawan. Sa bawat sandaling maramdaman mong gusto mong tumakbo para sagipin siya ulit. Sa bawat tawag na alam mong pareho lang ang kwento at pareho lang ang ending. Dalhin mo ito. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. Hindi pagiging masamang tao ang pagbitaw sa problema ng iba.
Ang tunay na respeto sa tao ay ang paniniwalang kaya niyang dalhin ang sarili niyang buhay. At ang tunay na pagmamahal ay hindi pagnanakaw ng responsibilidad na yon mula sa kanya. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na hindi mo trabahong iligtas ang taong ayaw namang iligtas ang sarili niya. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa paglalagay ng hangganan sa tulong na ibinibigay mo, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 5. Ang pananahimik mo ay mas mabilis pang sisira sa iyo kaysa sa pagtataksil. May gusto kang sabihin. Matagal mo na itong gustong sabihin. Ilang linggo na, buwan, o baka inabot na ng taon. Kabisado mo na ang eksaktong sasabihin mo. Alam mo na kung paano mo sisimulan. Alam mong kailangan itong lumabas. Pero hindi mo sinasabi. Kasi baka magalit siya. Baka umiyak siya. Baka isipin niyang ang arte-arte mo. O baka. At ito ang pinakakinatatakutan mo. Baka umalis siya. Kaya pinipigilan mo ang sarili mo. Nilulunok mo yung mga salita. Ngumingiti ka. Sasabihin mong, okay lang, wala to. Tapos tuloy ang buhay. Parang walang nangyari. Parang hindi ka nasasaktan. At kinabukasan, ganun ulit. At sa susunod na araw. Hanggang sa hindi mo namamalayan, lumalaki na yung puwang sa inyong dalawa. Hindi dahil may malaking away. Hindi dahil may nagsinungaling o may nanloko, kundi dahil napuno na kayo ng mga salitang hindi nasabi. Napuno na kayo ng mga katotohanang ibinaon na lang. Napuno kayo ng mga sandaling pinili mong manahimik, kahit na dapat kang nagsalita. Hanggang sa isang umaga, magigising ka na lang. At mararamdaman mong ang layo-layo na niya. Hindi dahil umalis siya, kundi dahil unti-unti kang nawala. Nang wala man lang siyang kaalam-alam. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Seneca, isa sa pinakamatalinong Stoic na pilosopo ng sinaunang Roma, may isinulat sa kanyang Letters to Lucilius na sapul sa situation mo. Sabi niya, ang pinakamalalang uri ng pagkawasak ay ang mabagal na pagkawasak. Yung klase na hindi mo napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Hindi siya nagsasalita tungkol sa malalaking away o panloloko. Nagsasalita siya tungkol sa maliliit na pananahimik. Yung mga sandaling pinili mong wag nang magsalita. At kung paano yung mga sandaling yon naipon ng naipon hanggang sa naging pader na hindi mo na kayang tibagin. Ito ang dahan-dahang pagguho ng isang relasyon. Hindi dahil sa isang malakas na lindol, kundi dahil sa paulit-ulit na pagpigil sa katotohanan. At alam mo kung ano ang pinakamapanganib dito. Hindi mo ito ramdam habang nangyayari. Ang feeling mo kasi, nagmamahal ka. Nagpapasensya ka lang para sa relasyon. Feeling mo, ang mature mo. Iniiwasan mo lang ang away. Feeling mo ang bait mo. Hindi mo pinapatulan lahat. Pero ang totoo, natatakot ka. Natatakot kang ipakita ang totoong ikaw. Kasi hindi mo kayang harapin ang posibilidad na baka hindi niya matanggap ang katotohanan mo at iwan ka niya. At ang takot na yan, ang tahimik at araw-araw na takot na yan, ang totoong sumisira sa'yo. Hindi ang mga salita niya, kundi ang katahimikan mo. Himayin natin kung bakit palagi mong pinipili ang manahimik. At kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na nananahimik ka dahil mahal mo siya. Dahil ayaw mong makasakit. Dahil mas mahalaga sa iyo ang peace of mind nyo kaysa sa pagpapatunay na tama ka. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero magpakatotoo tayo. Ang totoo. Ang katotohanang ayaw mong aminin. Nananahimik ka dahil takot ka. Takot ka sa reaksyon niya.
Takot ka sa away. Takot ka sa mangyayari kapag nalaman niya kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. At dahil sa takot na yan, ginagawa mo ang isang bagay na wala kang karapatang gawin. Nagdedesisyon ka para sa kanya. Nagdedesisyon ka na hindi niya kakayanin ang totoo. Nagdedesisyon kang mas mabuting itago na lang para hindi masira ang lahat. Pero sino ka para mag-decide kung ano lang ang kaya niyang marinig? At heto ang mas malalim na katotohanan. Sa bawat beses na nilulunok mo ang totoo para protektahan, kunwari ang relasyon, unti-unti mong pinapatay ang pinakapundasyon nito, ang tiwala. Kasi ang tiwala, hindi lang yan tungkol sa katapatan o sa hindi panloloko. Ang tiwala ay yung kumpiyansa na kaya niyong harapin ang totoo, gaano man ito kabigat, na safe kang magpakatotoo, kahit mahirap. Na hindi ka paparusahan dahil lang sinabi mo ang nararamdaman mo. Kapag paulit-ulit kang nananahimik, sinasabi mo sa sarili mo na hindi safe ang relasyong to para sa katotohanan mo. Iyan ang totoong pagtataksil sa isang relasyon. Hindi ang third party. Hindi ang malalaking kasinungalingan. Ang maliliit at araw-araw na pagpili mo na magtago. Iyon ang unti-unting pumapatay sa inyo. Totoo ang emosyon. Totoo ang takot. Pero ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo, na nasisave mo ang relasyon sa pamamagitan ng pananahimik, hindi iyon totoo. Hindi pinoprotektahan ng katahimikan ng relasyon. Pinaglalayo kayo nito, dahan-dahan, araw-araw, nang hindi nyo namamalayan. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso, kalinawan ng isip iyon. Isipan na may lakas na magsalita, kahit nanginginig ang boses. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, tukuyin mo ang isang katotohanang matagal mo nang itinatago. Kahit isa lang muna. Hindi mo kailangang ibuhos lahat ngayon. Isang bagay na matagal mo nang gustong sabihin sa kanya pero hindi mo magawa. Isulat mo ito ngayon. Sa papel man o sa notes ng phone mo. Isulat mo. Para makita mo kung gaano kabigat yung dinadala mo nang hindi mo namamalayan. Pangalawa, alamin ang pinagkaiba ng tamang timing sa walang katapusang paghihintay. May malaking pinagkaiba ang pag-iisip bago magsalita, sa pagdadahilan para hindi na magsalita. Hindi ka dapat palaging nagrereklamo, pero dapat naglalaan ka ng oras para sa mabibigat na usapan. Piliin mo yung tamang sandali. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil walang ganun. At sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Pangatlo, magsimula ka sa maliit. Hindi mo kailangang i-drop lahat ng bomba sa iisang upuan. Magsimula ka sa isang bagay na hindi masyadong mabigat. Isang nararamdaman, isang pangangailangan, o isang maliit na bagay na gusto mong mabago sa setup nyo. Ang goal dito ay masanay kang magpakatotoo. Kasi bawat beses na nagagawa mong magsalita, mas lumalakas ang loob mong gawin ito ulit. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagtawag sa pananahimik mo bilang pagmamahal. Kasi ang totoo, takot yan. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. May pagpipilian ka sa bawat sandali. Manahimik dahil sa takot o magsalita ng may lakas. Piliin mo ang lakas. Sa bawat sandaling maramdaman mong mas safe ang manahimik. Sa bawat beses na lulunukin mo yung sasabihin mo para lang iwasan ang away, dalhin mo ito. Ang katahimikang pinipili mo dahil sa takot ay mas mabilis pang lulunod sa'yo kaysa sa anumang sigawan. Hindi mo pinoprotektahan ang relasyon kapag nananahimik ka. Pinapalayo mo lang ang sarili mo. Unti-unti, araw-araw. Hanggang sa isang araw, titingin ka sa katabi mo at hindi mo nakilala yung taong kasama mo. O mas malala, hindi ka na niya kilala
dahil matagal ka nang nawala. Magsalita ka, kahit mahirap, kahit mabilis ang tibok ng puso mo. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pananahimik dahil sa takot ay mas mapanganib kaysa sa anumang salitang binitawan ng may galit. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa lakas ng pagiging totoo, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 6. Mahalin mo sila, pero huwag mong walain ang sarili mo. Naaalala mo pa ba kung sino ka noon? Bago pa siya pumasok sa buhay mo. Naaalala mo pa ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Yung mga kaibigang madalas mong kausap? Yung mga lugar na gusto mong puntahan? Yung mga pangarap na maingat mong binuo para sa sarili mo at sa kinabukasan mo? Isipin mo kung saan napunta ang lahat ng iyon. Wala naman siyang inutos sa'yo na isang tabi ang mga iyon. Hindi niya hiningi na talikuran mo ang mga kaibigan mo. Wala siyang sinabing itigil mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero unti-unti, nang hindi mo namamalayan, nagsimula kang umikot sa mundo niya. Yung schedule niya ang naging schedule mo. Yung mga gusto niya ang naging basehan ng mga desisyon mo. Yung mood niya ang naging sukatan kung magiging maganda o pangit ang araw mo. Hanggang sa ngayon, naging tao ka na lang na ang buong buhay ay nakadepende sa iisang tao, sa kanya. Pero heto ang katotohanang ayaw mong harapin. Sa unti-unti mong pagkawala, hindi lang ikaw ang nalugi, pati siya. Kasi yung taong minahal niya noon, yung taong may sariling mundo, may sariling boses, may sariling paninindigan, nawala na rin. At hindi mo na malaman kung kailan ka eksaktong nag-umpisang mawala. Alam na ito ng mga Stoic noon pa, si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at ang pinakaabalang tao sa panahon niya. May itinuro na mukhang simple pero napakalalim ng epekto. Sabi niya, ang taong hindi kayang alagaan ang sarili ay walang kakayahang mag-alaga ng iba. Pag-isipan mo yan. Hindi siya nagtuturo na maging makasarili ka. Hindi niya sinasabing unahin mo lang ang sarili mo palagi. Sinasabi niya ang isang simpleng katotohanan ng buhay. Ang basong walang laman ay walang maipapainom sa iba. Ikaw yung baso. Kapag ibinuhos mo ang lahat ng meron ka, ang oras mo, ang enerhiya mo, ang atensyon mo, at mga pangarap mo. Sa isang tao nang walang itinitira para sa sarili mo, hindi ka nagmamahal ng mas malalim. Nauubos ka. At ang taong ubos na ay hindi makakapagbigay ng tunay na pagmamahal. Ang naibibigay mo na lang ay yung mga tira-tira. Itinuro rin ni Marcus Aurelius na ang bawat tao ay may tinatawag na inner citadel. Isang kuta sa loob ng pagkatao mo na walang sinuman ang pwedeng pumasok ng walang permiso mo. Dito nakatira ang pagkakakilala mo sa sarili mo, ang mga prinsipyo mo, ang dignidad mo. Kapag hinayaan mong gumuho ang kutang yan, kahit sabihin mo pang ginawa mo yan sa ngalan ng pagmamahal, isinuko mo ang pinakaimportanteng bahagi ng pagkatao mo. Himayin natin kung paano eksaktong nangyayari ang pagkawala ng sarili. Kasi hindi naman ito biglaan. Hindi ito isang malaking desisyon na ginawa mo paggising mo isang umaga. Isa itong serye ng maliliit na kompromiso. Isang beses na hindi mo sinabi ang gusto mo para lang hindi sumama ang loob niya. Isang gabi na hindi mo tinawagan ang kaibigan mo kasi gusto niyang kasama ka niya. Isang pangarap na tahimik mong isinantabi kasi pakiramdam mo mas mahalaga ang relasyon niyo. Isa-isa mukhang maliliit at harmless ang mga yan. Pero kapag pinagsama-sama, iyon ang nagtayo ng kulungan mo. At heto ang pinakamasakit na bahagi ng pattern na ito. Ang bagay na ayaw mong aminin, hindi mo lang naiwala ang sarili mo. Nawala mo rin yung pinakamagandang naiaambag mo sa relasyon niyo.
Balikan mo yung umpisa niyo. Ano ba ang nagustuhan niya sa'yo? Ano ba yung nakita niya na nagpabago sa mundo niya? Hindi ba yung lakas mo? Yung sarili mong mundo? Yung passion mo sa mga bagay na ginagawa mo? Yung kakayahan mong tumayo ng mag-isa? Pero pinili mo pa rin siyang kasama? Iyon ang minahal niya. Hindi yung version mong ibinigay ang lahat at nawala sa proseso. Totoo ang emosyon. Totoo ang pagmamahal mo. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, na kailangan mong ubusin ang sarili mo para mapanatili siya. Hindi iyon totoo. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso. Kalinawan ng isip iyon. Isipan na alam na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagtataksil sa relasyon, kundi ito ang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, bawiin mo ang isang bagay na para lang sa'yo. Kahit isa lang muna. Isang hobby, isang kaibigan, isang lugar na tambayan, o isang gawi na nagpapaalala sa'yo kung sino ka bago naging kayo. Hindi ito pagtalikod sa kanya. Ito ay pagbabalik sa sarili mo. At ito ang pinakamalaking tulong na magagawa mo para sa relasyon nyo ngayon. Pangalawa, magtakda ng oras na eksklusibo sa'yo. Hindi lahat ng oras mo ay kailangan mong ibahagi. May karapatan kang magkaroon ng oras na para lang sa'yo. Walang paliwanag, walang pagpapaalam. Isang oras sa umaga para magkape mag-isa. Isang hapon sa weekend para gawin ang gusto mo. Ang mga sandaling ito ang magre-recharge sa'yo. Pangatlo, i-audit mo ang mga naging desisyon mo sa nakalipas na 3 buwan. Ilan sa mga ginawa mo ang pinili mo dahil talagang gusto mo? At ilan ang ginawa mo para lang hindi siya magalit? Ang sagot diyan ang magsasabi sa'yo kung gaano ka nakalayo sa totoong ikaw. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagtawag na pagmamahal sa pag-ubos sa sarili mo. Ang tunay na pagmamahal ay pinagsasama ang dalawang buong tao. Hindi nito kinakain ang isa para mabuhay ang isa. May pagpipilian ka. Sa bawat sandaling maramdaman mong kailangan mong isantabi ang sarili mo para lang hindi siya umalis. Sa bawat pagkakataon na gusto mong talikuran ang isang bagay na mahal mo para lang mapasaya siya, dalhin mo ito. Mahalin mo sila, pero huwag mong walain ang sarili mo sa proseso. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng pagmamahal sa kanya at pagmamahal sa sarili mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng ganyang klaseng sakripisyo. Ang buong ikaw, yung taong may sariling mundo, boses at lakas. Iyon ang pinakamagandang maibibigay mo. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pagpapanatili sa sarili mo ay hindi pagiging makasarili, kundi pundasyon ito ng tunay na pagmamahal. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa pagpapanatili ng sarili mo sa loob ng relasyon, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 7. Hindi ka obligadong magstay sa lugar na pilit pinapalaki ang sugat mo. May mga araw na mas masaya ka kapag wala siya. Ayaw mong aminin niyan ng malakas. Kasi feeling mo, ang sama-sama mong tao kapag inisip mo yan tungkol sa taong mahal mo. Feeling mo, kung totoong nagmamahal ka, dapat palagi mo siyang gustong makasama. Dapat palagi kang masaya kapag nandyan siya. Pero ang totoo, may mga araw na kapag nag-text siyang papunta na ako, imbes na ma-excite ka, may bumibigat dyan sa dibdib mo. Isang pamilyar at mabigat na pakiramdam na nagsasabing, kailangan mo na namang ihanda ang sarili mo. Para saan? Para sa mood niya ngayon. Para sa panibagong away. Para sa pag-iingat sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Kasi baka may masabi kang mali, baka sumama na naman ang loob niya,
baka maging mahaba at mahirap na naman ang gabi. Tapos kapag umalis na siya, kapag tapos na ang lahat, may nararamdaman kang isang bagay na hiyang siya. Kabanata 7. Hindi ka obligadong magstay sa lugar na pilit pinapalaki ang sugat mo. May mga araw na mas masaya ka kapag wala siya. Ayaw mong aminin niyan ng malakas. Kasi feeling mo, ang sama-sama mong tao kapag inisip mo yan tungkol sa taong mahal mo. Feeling mo, kung totoong nagmamahal ka, dapat palagi mo siyang gustong makasama. Dapat palagi kang masaya kapag nandyan siya. Pero ang totoo, may mga araw na kapag nag-text siyang papunta na ako, imbes na ma-excite ka, may bumibigat dyan sa dibdib mo. Isang pamilyar at mabigat na pakiramdam na nagsasabing, kailangan mo na namang ihanda ang sarili mo. Para saan? Para sa mood niya ngayon. Para sa panibagong away. Para sa pag-iingat sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Kasi baka may masabi kang mali, baka sumama na naman ang loob niya, baka maging mahaba at mahirap na naman ang gabi. Tapos kapag umalis na siya, kapag tapos na ang lahat, may nararamdaman kang isang bagay na hiyang-hiya kang aminin kahit sa sarili mo. Ginhawa. Isang malalim na pagbuntong hininga. Para bang may inalis na mabigat na bato sa dibdib mo. Agad mong ide-deny yan sa sarili mo. Hindi, pagod lang ako sa trabaho. Mahal ko siya. Pero nandyan yung katotohanan. Tahimik, naghihintay. At kailangan mo na itong harapin. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Epictetus. Isang dating alipin na nakahanap ng tunay na kalayaan, hindi dahil tinanggal ang kadena niya, kundi dahil binago niya ang isip niya. May itinuro na sapul sa sitwasyon mo ngayon. Sabi niya, walang sino man ang obligadong magtiis sa isang bagay na pumipigil sa paglago niya. Pag-isipan mo yan ng mabuti. Hindi niya sinasabing takasan mo ang lahat ng hirap. Hindi niya itinuturo na sumuko ka agad kapag nagkaproblema. Ang Stoicism ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ito ay para sa mga taong may malinaw na pag-iisip. At ang kalinawang yon ay nagsasabi ng ganito. May malaking pinagkaiba ang relasyong dumadaan sa pagsubok. At ang relasyong unti-unti kang sinisira. May pinagkaiba ang pagtitiis na nagpapapatatag sa'yo. At ang pagtitiis na inuubos ka. Araw-araw nang hindi mo namamalayan. Hindi nagtuturo ang mga Stoic ng walang hanggang pagpaparaya. Nagtuturo sila ng tamang paghusga. Yung kakayahang tingnan ang sitwasyon ng malinaw at tanungin ang sarili. Ang pagtitiis ko ba rito ay nagdadala sa akin sa mas magandang lugar? O pinapatagal ko lang ang sakit kasi takot akong harapin ang totoo? Kung takot at nakasanayan na lang ang nagho-hold sa'yo at hindi na paglago o pagmamahal, iyan na ang senyales mo. Hindi ka obligadong tawaging pagmamahal ang isang bagay na malinaw na sumisira sa'yo. Pag-usapan natin yung bagay na matagal mo nang iniiwasan. Bakit ka nag-i-stay sa isang lugar na alam mong pilit pinapalaki ang sugat mo? Hindi dahil tanga ka. Hindi dahil mahina ka. Nagstay ka kasi may 3 kwento sa utak mo na matagal mo nang pinaniwala ang totoo. At panahon na para basagin natin ang mga yan. Kwento numero 1. Baka ako ang problema. Sinasabi mo sa sarili mo na baka masyado ka lang sensitive. Baka masyado kang demanding. Baka kung mag-adjust ka pa. Kung mas habaan mo pa ang pasensya mo. Kung mas lawakan mo pa ang pangunawa mo. Magiging okay din ang lahat. Pero tanungin mo nga ang sarili mo. Ilang beses mo na yang ginawa? May nagbago ba? Kwento numero 2. Sayang ang pinagsamahan. Ito ang tinatawag na sunk cost fallacy. At ito ang isa sa pinakamapanganib na patibong sa utak ng tao.
Yung paniniwalang porket matagal ka na sa isang relasyon, obligado ka nang tapusin yon hanggang dulo. Kahit araw-araw ka nang nasasaktan. Pero pakinggan mo to. Yung mga taong lumipas, hindi mo na yan mababawi kahit magstay ka o umalis. Ang hawak mo lang ay yung mga taong parating pa. Kwento numero 3. Baka wala nang magmahal sa akin ng ganito. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Kasi ang kwentong ito, hindi na tungkol sa kanya. Tungkol na to sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Tungkol to sa kung gaano kababa ang tingin mo sa sariling halaga mo. Ang relasyong pilit pinapalaki ang sugat mo ay hindi patunay ng wagas na pag-ibig. Patunay yan kung gaano ka nakatagal nagtitiis sa bagay na hindi mo na dapat tinatanggap. Totoo ang emosyon. Totoo ang sakit. Totoo yung pagmamahal mo. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito, na obligado kang magstay, na wala kang choice, na ito ang definition ng true love, hindi iyon totoo. Takot yan na nagsasalita. At ang takot ay hindi kailanman dapat maging pundasyon ng desisyon mo. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso, kalinawan ng isip iyon. Isipan na may tapang na harapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, sagutin mo to ng totoo. Isulat mo sa papel ngayon din pagkatapos mong pakinggan to. Sa nakalipas na 3 buwan, mas marami ba akong masayang araw kasama siya? O mas marami ang araw na umiiyak at pagod ako? Huwag kang mag-isip ng matagal kung ano yung unang pumasok sa isip mo. Iyon ang totoo. Pakinggan mo yon. Pangalawa, kilalanin ang pattern. Lahat ng relasyon may problema, normal yan. Pero kapag pare-parehong sakit na lang, pare-parehong sitwasyon, pare-parehong away na walang solusyon. Pattern na yan. Huwag mong bulagin ang sarili mo sa pattern na paulit-ulit mong nakikita. Pangatlo, huwag magdesisyon ng galit, pero huwag gawing palusot ang emosyon para wala kang gawin. Ang isang stoic ay humihinga muna at nagpapakalma. Gumagawa siya ng desisyon mula sa kalinawan, hindi mula sa gigil. Pero tandaan mo, ang pagpapakalma ay hindi nangangahulugang maghihintay ka na lang ng walang katapusan. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagtawag na loyalty sa pagtitiis sa isang bagay na alam mong mali na para sa'yo. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. May pagpipilian ka. Ngayon, bukas. At sa bawat araw na darating. Sa bawat sandaling sinasabi mo sa sarili mong obligado kang magstay. Sa bawat gabi na mas nakakahinga ka ng maluwag kapag wala siya kaysa kapag nandyan siya. Dalhin mo ito. Ang pagtigil sa pananakit sa sarili mo ay hindi pag-give up. Pagpili yan sa sarili mo. Hindi ka masamang tao dahil napagod ka. Hindi ka malupit dahil hinarap mo ang totoo. Hindi ka makasarili dahil pinili mo ang peace of mind mo. Ikaw ay isang taong may karapatang mabuhay ng buo. Hindi yung nagsusurvive lang araw-araw. May pagpipilian ka. Iyon ang paraan ng stoic. Naiintindihan mo na ngayon na hindi ka obligadong manatili sa isang lugar na paulit-ulit na nagpapalaki ng sugat mo. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa karapatang umalis sa mga bagay na sumisira sa iyo, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga stoic na harapin mo. Kabanata 8. Ang pagpapalaya sa kanya ay hindi pagkatalo. Ito ay lakas. Matagal mo na siyang hawak. Hindi sa literal. Kasi matagal na siyang wala sa tabi mo. Matagal na kayong tapos. Matagal na ring lumipas yung huling pag-uusap, huling away, at huling subok na ayusin ang lahat.
pero hawak mo pa rin siya. Sa isip mo. Sa bawat kantang nagpapaalala sa nakaraan nyo. Sa bawat lugar na pinuntahan nyo noon. Sa bawat gabi na nakahiga ka. At bago ka pa man makatulog, nandyan na naman yung mga tanong. Bakit hindi nag-work? Ano ba ang nagawa kong mali? Baka kung iniba ko yung ginawa ko. Baka kung mas naging malinaw ako. Kami pa rin kaya? At may isang parte sa pagkatao mo na naghihintay pa rin. Hindi mo man aminin ng malakas. Kahit sa sarili mo, umaasa ka pa rin. Baka mag-text siya. Baka magparamdam. Baka balang araw, tawagan ka niya at sabihin niyang nagkamali siya ng desisyon. Kaya hindi ka bumibitaw. Kasi para sa'yo, ang pagbitaw, yung totoong pag-let go na walang kondisyon, ay parang pag-amin na natalo ka. Parang pag-amin na hindi ka naging sapat. Parang tinatanggap mo na yung lahat ng sakit, lahat ng taon, at lahat ng binigay mo ay nauwi lang sa wala. Pero mali ang kwentong yan. At kailangan mong marinig ang katotohanan ngayon. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Zeno ng Citium, ang mismong nagtatag ng Stoicism, may itinuro na naging pundasyon ng lahat ng aral ng mga Stoic pagkatapos niya. Sabi niya, ang sobrang pagkapit sa mga bagay at taong wala sa kontrol natin ang ugat ng lahat ng pagdurusa natin. Hindi niya sinabing, huwag kang magmahal. Hindi niya sinabing, huwag kang mag-invest sa isang relasyon. Nagsasalita siya tungkol sa isang mapanganib na uri ng pagkapit. Yung pagkapit sa bagay na tapos na, sa taong umalis na, sa kinabukasang hindi na darating. At yung pagtanggi mong bumitaw kahit malinaw na kailangan mo na itong gawin. Itinuro ni Zeno na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha kapag nakuha mo lahat ng gusto mo. Nakukuha ito kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo nahawak. Nang may dignidad, nang may kalinawan, at nang may kapayapaan. At heto ang kailangan mong marinig. Ang pagbitaw ay hindi pagkatalo. Ito ang pinakamalakas na desisyong pwedeng gawin ng isang tao. Kasi ang pagbitaw, kailangan yan ng isang bagay na hindi kaya ng lahat. Ang tapang na harapin ang totoo ng walang palusot. Ang tapang na sabihing, alam ko na kung ano ang totoo. At pinipili ko ang peace of mind ko kaysa sa pag-asang hindi na mangyayari. Lakas yon. Hindi yon kabiguan. Lakas. Basagin natin kung bakit ang hirap-hirap bumitaw. Kahit alam mo sa sarili mong kailangan na. Kasi ang pagbitaw, may kasamang isang bagay na mas kinakatakutan mo pa kaysa sa sakit ng pagkawala niya. Ang katotohanan. Habang nakakapit ka, habang naghihintay ka at umaasa, may panangga ka. Panangga sa katotohanan kung bibitaw ka na talaga, kailangan mo nang harapin yung mga tanong na matagal mo nang tinatakasan. Kung wala siya, sino na ako? Kung tapos na talaga to, paano ko haharapin ang bukas ng mag-isa? Kung bibitawan ko na siya, paano ko tatanggapin na tapos na talaga ang kwento namin? Mas nakakatakot harapin ang mga tanong na yan kaysa tiisin ang araw-araw na sakit ng pag-asa. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na false refuge. Isang pekeng kanlungan. Feeling mo pinoprotektahan ka nito, pero ang totoo, kinukulong ka lang nito. Ang pag-asa sa isang bagay na hindi nababalik ay hindi pag-asa. Pagtakas yan sa katotohanan. At heto ang mas malalim na totoo na kailangan mong lunukin. Hindi ka na sa kanya kumakapit. Kumakapit ka na lang sa ilusyon niya na nasa utak mo. Yung taong sana maging siya, yung taong pinakita niya nung umpisa, yung taong inaasahan mong babalik. Pero yung bersyon na yon, hindi yon ang taong umalis. Ang hinihintay mo ay isang taong hindi na nag-e-exist. Totoo ang emosyon. Totoo yung sakit ng pagbitaw.
totoo yung pagmamahal mo. Pero ang kwentong ginawa mo sa paligid nito na ang pagbitaw ay katibayan na nabigo ka. Hindi iyon totoo. Takot yan na nagsasalita. Takot na harapin ang buhay nang hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso, kalinawan ng isip iyon. Isipan na may tapang na tanggapin ang totoo kahit masakit. At piliin ang kapayapaan kahit hindi ito komportable. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una, alamin ang pinagkaiba ng pag-asa sa pagkapit. Ang pag-asa ay nakatingin sa bukas, sa mga bagong posibilidad, sa mga bagong pagkakataon para maging masaya. Ang pagkapit ay nakatingin sa nakaraan, sa mga tapos na, sa mga taong umalis na, sa mga sitwasyong hindi na mababago. Ngayon mismo, tanungin mo ang sarili mo. Ang hawak ko ba ngayon ay pag-asa o pagkapit? Ang sagot diyan ang magdidikta ng susunod mong hakbang. Pangalawa, gumawa ng pisikal na hakbang para bumitaw. Hindi kailangang malaking drama, pero kailangang totoo. I-delete mo na yung mga lumang text. Itago mo na sa kahon yung mga pictures nyo. I-unfollow o i-block mo siya sa social media kung kailangan. Hindi dahil galit ka, kundi dahil pinipili mo ang peace of mind mo. Ang mga pisikal na hakbang na ito ay nagbibigay ng malinaw na signal sa utak mo. Tapos na akong kumapit. Papalayain ko na ang sarili ko. Pangatlo, i-redirect mo ang enerhiya mo sa sarili mong bukas. Isang goal, isang bagay na gusto mong maabot para sa sarili mo. Hindi para patunayan sa kanya na okay ka. Hindi para ipamukha sa iba. Para sa'yo lang. Simulan mo yon bukas. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagtawag na pagmamahal sa pagkapit sa isang bagay na matagal nang patay. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya sa kanya at lalong-lalo na sa sarili mo. Hindi mo kontrolado ang kanila. Ikaw lang ang kontrolado mo. May pagpipilian ka. Sa bawat sandaling maramdaman mong pagkatalo ang pagbitaw. Sa bawat gabi na gusto mong balikan yung bagay na alam mong tapos na. Dalhin mo ito. Ang pagbitaw sa bagay na sira na ay hindi pagkatalo. Ito ang pinakamatapang na desisyong magagawa mo. Hindi ka natatalo kapag nag-let go ka. Nanalo ka. Nanalo ka sa pinakamahirap na laban sa lahat. Ang laban sa sarili mong takot. Ang taong kayang bitawan ang isang bagay na mahal niya. Nang may dignidad, nang may kalinawan, nang walang galit. Iyon ang taong tunay na malaya. At ang kalayaan ang pinakamataas na anyo ng lakas. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pagpapalaya ay hindi kabiguan. Ito ang pinakamatapang na kilos na magagawa ng isang taong nagmamahal. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa lakas ng pagpapalaya, may isa pang katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 9. Hindi barter ang pagkatao mo. Huwag mong ipagpalit para lang sa approval nila. Naaalala mo pa ba yung huling beses na nag-adjust ka para sa kanya? Hindi yung malaking pagbabago. Hindi yung dramatikong eksena na sinabi mong magbabago ako para sa'yo. Nagsimula iyan sa maliliit na bagay. Yung mga pagbabagong hindi mo man lang namalayan habang ginagawa mo. Binago mo yung paraan mo ng pagsasalita. Kasi sabi niya masyadong malakas ang boses mo. Iniwasan mo yung isang kaibigan mo. Kasi hindi siya komportable na kasama niyo yon. Itinigil mo yung isang hobby na nagpapasaya sa'yo. Kasi feeling mo, hindi yun pasok sa image na gusto niyang makita sa'yo. At sa bawat pag-adjust mo, sa bawat maliit na pagsuko mo ng pagkatao mo, may isa kang hinihintay.
isang signal, isang ngiti, isang salamat, mas okay ka na ngayon. Isang validation na napansin niya yung effort mo, na nakita ka niya, na na-appreciate ka niya, na sapat ka na sa paningin niya. Pero hindi dumating yung validation na yon. Kung dumating man, hindi tumagal. Kaya mabilis kang bumalik sa paghahanap. Ano pa bang pwede kong baguhin? Ano pa bang pwede kong isakripisyo para lang tanggapin niya ako? At hindi mo napansin. Sa gitna ng lahat ng pag-a-adjust at paghahanap na yon, unti-unti ka na palang naging ibang tao. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa approval niya. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Marcus Aurelius. Ang emperador na napalilibutan ng mga taong palaging nagpapalakas sa kanya para makuha ang pabor niya. May isinulat sa kanyang meditations na sapul dito. Sabi niya, "Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong pinili na nilang hindi ka intindihin. Pag-isipan mo ang bigat ng linyang yan. Hindi siya nagtuturo na maging mayabang o huwag makinig sa iba. Nagsasalita siya tungkol sa isang napaka-specific na uri ng pagod. Yung pagod ng paulit-ulit na pag-e-explain ng sarili mo sa taong ayaw ka namang intindihin. Yung pagod sa kakamudipi ka ng sarili mo para lang makuha ang approval na hindi naman ibibigay sa'yo ng buo." Itinuro ni Marcus Aurelius na ang halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Nakadepende ito sa kalidad ng mga aksyon niya at sa integridad ng karakter niya. At heto ang katotohanang kailangan mong marinig. Ang patuloy na paghingi ng approval mula sa ibang tao. Ang pagtabas sa sarili mo para lang gumanda ang tingin nila sa'yo. Ang pagbabago ng opinyon mo para lang iwas away. Ang pagsuko sa mga bahagi ng pagkatao mo para lang matanggap ka niya ay isang uri ng negosyo. Ibinibigay mo ang sarili mo. Binibili mo ang pagtanggap nila. Pero ang pagkatao mo ay hindi produkto. Hindi ka pwedeng i-barter. Pasagin natin kung bakit mo ito patuloy na ginagawa. Kung bakit naging ganyan kahalaga sa iyo ang approval ng ibang tao. Kasi hindi lang to simpleng habit, may malalim tong ugat. Matagal ka nang naniniwala. Tahimik at baka hindi mo nga namamalayan na ang self-worth mo ay nakadepende sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Na kapag tinanggap ka, pinuri ka, at na-appreciate ka. Ibig sabihin, sapat ka na. At ang kabaligtaran nito, kapag hindi ka pinansin, hindi ka tinanggap, o pinuna ka. Ibig sabihin, may kulang sa'yo. Iyan ang ugat ng lahat. Kaya nung may pumasok na special sa buhay mo, isang taong ginawa mong mundo, siya ang naging nag-iisang judge ng self-worth mo. Kapag masaya siya sa'yo, masaya ka sa sarili mo. Kapag hindi, feeling mo failure ka. Kapag pinuri ka niya, feeling mo sapat ka. Kapag pinuna ka, kukwestiyonin mo agad ang buong pagkatao mo. Ito ang pinakamapanganib na sitwasyon na pwede mong pasukan. Ang ibibigay sa ibang tao ang susi ng sarili mong halaga. Kasi kapag ginawa mo yan, nawalan ka na ng kontrol. Nawalan ka ng sariling pundasyon. Bawat salita niya, bawat kilos niya, bawat text na hindi niya nireplyan, nagiging kapangyarihan niya laban sa'yo. At iyon, hindi iyon pagmamahal. Dependency iyon na nagpapanggap na pagmamahal. Totoo ang emosyon. Yung pangangailangan mong maramdamang tanggap ka. Totoo yan at valid. Pero ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo, na kailangan mo ang approval niya para maging sapat ka. Hindi iyon totoo. Isang malalim na sugat yan na kailangan mong gamutin sa sarili mo, hindi sa tulong ng isang relasyon. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso, kalinawan ng isip iyon. Isipan na alam kung saan talaga nanggagaling ang tunay na halaga. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang dapat mong simulan ngayon. Una,
Ilista mo yung mga binago mo sa sarili mo para lang sa approval niya. Isulat mo ngayon yung mga opinyong itinago mo, yung mga kaibigang nilayuan mo, yung mga hobbies na tinigilan mo, yung mga parte ng pagkatao mo na ibinaon mo para lang bumagay ka sa kanya. Kapag nakita mo sa papel kung gaano karami na ang isinuko mo, liliwanag sa'yo kung gaano ka nakalayo sa totoong ikaw. Pangalawa, gumawa ka ng desisyon base sa prinsipyo mo, hindi base sa magiging reaksyon niya. Bago ka gumawa ng susunod na malaking desisyon, itanong mo muna, gusto ko ba talaga to? O ginagawa ko lang to para matuwa siya? Kapag sinagot mo yan ng totoo, malalaman mo agad ang dapat mong gawin. Pangatlo, bawiin mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng identity. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo at nagbibigay sa'yo ng purpose bago pa siya dumating. Bawiin mo yon, isa-isa, dahan-dahan. Pero bawiin mo. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang pagtrato sa sarili mo na parang isang project na kailangang i-improve para lang maging tanggap. Hindi ka draft na kailangang i-edit. Hindi ka bahay na kailangang i-renovate para magustuhan ng bibili. Ikaw ay isang tao na may likas na halaga. Halaga na hindi kailangang manghingi ng approval kahit kanino. May pagpipilian ka kung sino ang magdidikta ng halaga mo. Piliin mo ang sarili mo. Sa bawat sandaling maramdaman mong kailangan mong mag-shape shift para lang tanggapin kanila, sa bawat pagkakataon na ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan para husgahan kung sapat ka o hindi. Dalhin mo ito. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong pinili ng magbulag-bulagan. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon nila. Hindi ito nakadepende sa approval nila. Ang halaga mo ay likas, totoo. At hinding-hindi ito dapat ipagpalit. Kahit kanino, kahit kailan. Iyon ang paraan ng Stoic. Naiintindihan mo na ngayon na ang pagkatao mo ay hindi barter. Hindi mo ito dapat ipagpalit para lang sa approval ng iba. Pero ang pag-intindi ay simula pa lang iyon. Kasi habang natututo ka tungkol sa pagpapanatili ng sarili mong halaga, may isang huling katotohanan na hinihingi ng mga Stoic na harapin mo. Kabanata 10. Simulan mo ngayon ang Stoic na paraan ng pagmamahal nang hindi inuubos ang sarili. Nandito ka na sa dulo. Narinig mo na ang lahat. Ang mga aral, ang mga sampal ng katotohanan, ang mga hamon. Naramdaman mo ang bawat salita. Alam ko yon. Kasi kung wala kang naramdaman, matagal mo nang pinatay ang audio na to. Pero nandito ka pa rin, nakikinig ka pa rin. At ngayon, sa sandaling ito, may isang parte ng utak mo na nagsasabing handa ka na. Handa ka nang magbago. Handa ka nang simulan ang bagong paraan ng pamumuhay. Ang bagong paraan ng pagmamahal. Pero nandyan din yung isa pang boses. Mas tahimik, pero mas pamilyar. Bukas na lang. Kapag ready na talaga ako. Kapag mas malinaw na ang lahat. At iyan mismo, ang pinakahuling kalaban mo. Hindi ang relasyon mo. Hindi ang partner mo. Hindi ang nakaraan mo. Ikaw, yung parte ng pagkatao mo na sanay ng maghintay. Yung parte mo na natutong wag mo nang kumilos hanggat hindi 100% sigurado. Yung parte mo na ginagamit ang linyang hindi pa ako ready bilang palusot para hindi umalis sa comfort zone na matagal mo nang tinitirhan. Heto ang katotohanan. Hindi ka magiging ready bago ka magsimula. Nagiging ready ka dahil nagsimula ka. Alam na ito ng mga Stoic noon pa. Si Marcus Aurelius. Isang taong may buong imperyo na upasan sa mga balikat niya. Isang taong may lahat ng excuse para mag-delay, magplano,
at maghintay ng perfect timing. May isinulat sa kanyang meditations na naging isa sa pinakamalakas na linya sa kasaysayan ng pilosopiya. Sabi niya, maikli lang ang buhay. Huwag mo nang sayangin ang anumang bahagi nito sa pagkukunwari. At sa ibang pahina, idinagdag niya, huwag kang kumilos na parang may 10,000 taon ka pa para mabuhay. Nakaabang ang kamatayan. Habang buhay ka pa, habang may kakayahan ka pa, ayusin mo na ngayon. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nananakot. Nagsasalita siya tungkol sa isang napakasimple at napakalupit na katotohanan. Hindi naghihintay ang oras. Bawat araw na pinili mong mabuhay sa takot. Bawat araw na pinili mong magstay sa sitwasyong hindi ka nag-go-grow, hindi ka masaya, at hindi ka malaya, ay isang araw ng buhay mo na nasunog. Hindi na mababawi, hindi na maibabalik. At ang pilosopiya, ang lahat ng ito, ang lahat ng pinakinggan mo sa loob ng 1 o 2 oras, ay walang kwenta kung hindi mo gagawin. Sabi ni Epictetus, huwag mong sabihin na nag-aaral ka ng Stoicism. Ipakita mo ito sa mga gawa mo. Hindi sapat na naintindihan mo ang mga aral. Kailangan mo itong isabuhay. Ngayon, sa araw na ito, sa mga totoong desisyon mo, pag-usapan natin tong pinakahuling hadlang. Ang kalaban na hindi mo inasahang pinakamahirap talunin. Sa lahat ng narinig mo ngayon, may naglalaban sa utak mo. Isang parte mo ang nagsasabing, oo, tama to. Kailangan ko na itong gawin. Pero may isa pang boses, yung mas maingay, na humihirit ng, paano kung hindi ko kaya? Paano kung magkamali ako? Paano kung subukan ko tapos masaktan lang din ako ulit? At yan ang tinatawag ng mga Stoic na pinakamapanganib na kaaway ng pagbabago. Hindi ang nakaraan, hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong pag-aalinlangan. Kasi ang pag-aalinlangan, magaling yang magpanggap. Nagpapanggap yan bilang wisdom. Nagpapanggap yan bilang pag-iingat. Nagpapanggap yan na responsable ka kunwari. Kailangan ko munang pag-isipang mabuti bago ako gumalaw. Pero sa likod ng lahat ng magagandang palusot na yan, iisa lang ang totoo. Takot. Takot kang sumubok at mabigo. Takot kang magbago tapos ma-realize mong hindi pa rin sapat. Takot kang harapin ang buhay ng buo, kasama ang mga responsibilidad at sakit nito, nang wala yung mga lumang habits mo na nagsisilbing panangga mo. Pero heto ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi ka magiging perpekto sa umpisa. Magkakamali ka. May mga araw na babalik ka sa dating gawi. At okay lang yon, hindi iyon pagkatalo. Bahagi iyon ng proseso, pero may malaking pinagkaiba ang pagkamali habang sumusubok at ang pagiging perpekto sa paghihintay. Ang taong nagkamali pero nagsimula, malayo na ang narating kumpara sa taong nakaupo lang kakahintay ng perfect timing. Totoo ang emosyon, totoo ang takot, totoo yung pag-aalinlangan. Pero ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo, na kailangan mong maging 100% ready bago ka mag-take action. Hindi iyon totoo. Iyon ang huling depensa ng takot mo. At ngayon ang panahon para basagin yan. Ang disiplina ay hindi katigasan ng puso. Kalinawan ng isip iyon. Isipan na alam na ang pagsisimula ay mas mahalaga kaysa sa pagiging handa. Kaya ngayon, narito ang eksaktong dapat mong simulan. Hindi bukas, ngayon din. Una, pumili ng isang aral mula sa audiobook na to na pinakasapul sa'yo. Isa lang muna. Yung pinakatuma, yung pinakamasakit, yung nagparamdam sa'yo ng ako to. Iyon ang starting point mo. Iyon ang una mong haharapin ngayong araw. Pangalawa, gumawa ka ng isang totoong aksyon base sa aral na yon. Ngayon din,
Kung ang aral ay tungkol sa pagbawi ng sarili mo, gawin mo ngayon yung isang bagay na para lang sa'yo. Kung ang aral ay tungkol sa pagbitaw, gumawa ka ng isang pisikal na hakbang para mag-let go ngayon. Kung ang aral ay tungkol sa pagsasalita ng totoo, i-type mo na ngayon yung text na matagal mo nang gustong isend. Isang aksyon. Ngayon, pangatlo, huwag mong hintayin ang perfect timing. Walang perfect timing. Ang tamang pagkakataon ay ngayon. Palaging ngayon. Ang isang stoic ay hindi naghihintay na gumanda ang sitwasyon. Gumagawa siya ng paraan sa loob ng sitwasyong meron siya. At narito ang dapat mong itigil. Itigil mo ang kakaisip bilang palusot para walang gawin. Pwede kang mag-isip habang buhay. Pwede kang magplano ng walang katapusan. Pero ang buhay ay hindi nangyayari sa loob ng utak mo. Nangyayari yan sa labas, sa mga totoong desisyon, sa mga totoong hakbang, at sa mga sandaling pinili mong gumalaw kahit hindi ka pa ready. May pagpipilian ka. Ngayon, sa sandaling ito, piliin mo ang aksyon. Makinig ka sa huling pagkakataon. Sa buong audiobook na ito, sa bawat kabanata, sa bawat sampal ng katotohanang narinig mo, isang bagay lang ang hinihingi ng mga stoic sa'yo. Hindi perpeksyon, hindi pagiging manhid, hindi pagiging bato na hindi nasasaktan. Hinihingi nila ang kalinawan. Kalinawan kung sino ka. Kalinawan kung ano ang mahalaga sa'yo. Kalinawan kung anong klaseng pagmamahal ang gusto mong ibigay at ang deserve mong tanggapin. At ngayon, sa sandaling ito, mayroon ka ng kalinawan na wala ka nung una mong pinindot ang play button na to. Dalhin mo ito. Hindi mo hinihintay na maging ready ka. Nagsisimula ka tapos nagiging ready ka sa proseso. Iyon ang paraan ng stoic. Walang paghihintay. Walang pag-aalinlangan. Pagsisimula lang. Kahit may takot, kahit hindi perpekto, kahit mabilis pa rin ang tibok ng puso mo. Kasi maikli ang buhay. At ang bawat araw na pinili mong mabuhay ng buo, ng may kalinawan, ng may dignidad, ng may tunay na respeto sa sarili mo at sa iba, iyon ang pinaka-stoic na bagay na magagawa mo. Salamat sa pakikinig. Ngayon, kilos na.